Ang tunay na sibilisasyon, isang paglalakbay na nagpabago sa lahat, isang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas, ang biglang sumabog at naging viral sa social media sa buong mundo. Itinatala ng video ang isang lalaking Italyano na papatapos na sa kanyang paglalakbay sa Asya na humahagulgol habang isinasalaysay ang kanyang nakagugulat na pahayag. Ang China ay isang impyerno, ngunit ang Pilipinas ay isang paraiso. Ang pangalan niya ay si Marco Rossi, isang 30 taong gulang na Italyano. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang tumuntong sa Asya. Ang mga mapapait na karanasang dinanas niya sa China at ang mga kahanga-hangang katotohanang nasaksihan niya sa Pilipinas. Bakit mayroong ganito kalaking pagkakaiba sa dalawang bansa sa iisang kontinente? Ano ang napakalaking agwat na naranasan ni Marco sa pagitan ng dalawang lugar? Ang dahilan ng kanyang pagluha at ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na yumanig sa mundo agad nating tuklasin. Si Marco Rossi ay isang tipikal na Eurocentric. Sa edad na 30, mula sa Milan, Italia, ang pananaw niya sa mundo ay simple. Ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon at ang Asya ay isang mas mababang uri ng nilalang. Ang Asya, isa lang yang koleksyon ng mga umuusbong na merkado. Madalas niyang isipin, oo, ang paglago ng ekonomiya ng China sa mga nakaraang taon ay kahanga-hanga, pangalawa sa pinakamalaking GDP sa mundo at ang kanilang high-speed rail network ay napakaunlad. Ngunit para kay Marco, simbolo lamang ito ng isang nouveau rich o biglaang yaman. Akala yata nila, kapag may pera ka, magagawa mo na ang lahat. Pero ang tunay na kultura at dangal ay ibang usapan. Dahil may kaunting kaalaman sa kulturang silangan mula pagkabata, mayroon ding komplikadong damdamin si Marco para sa Pilipinas. Bagamat narinig niya na ang Pilipinas ay kilala sa masasarap na pagkain at mababait na tao, mayroon pa ring bahid ng pagmamaliit sa kanyang isipan. Narinig ko na isa itong magandang isla, pero ngayon siguro'y kilala na lang ito sa mga beach at street food. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang isang bata pa lamang. Kaya naman, nang ihandog ng kanyang kasintahan na si Francesca ang isang paglalakbay sa Asya bilang regalo sa kanyang 30 kaarawan, hindi talaga siya nasabik. Ano naman ang makikita sa mga tourist spot ng isang developing country? Hindi man lang iyan makakatapat sa ganda ng Europa. Pagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Ang China at Pilipinas, pareho lang naman yan, di ba? Parehong nasa Asya. Siguradong magulo, maingay at malamang bastos ang serbisyo. Sa katunayan, kung titingnan ang mga istatistika, tila may punto si Marco. Sa mga ranggo ng kasiyahan ng mga turista, ang Italia ay nasa ika-5 pwesto sa mundo, habang ang China ay nasa ika-47 na at ang Pilipinas ay nasa ika-26. Kita nyo? Ang datos ang nagsasabi ng lahat. Buong kumpiyansang sabi ni Marco. Sa internasyonal na paghahambing ng serbisyo sa paliparan, ang Fiumicino Airport ng Roma ay isa sa mga nangunguna sa Europa. Ang mga paliparan sa Asya, siguradong magulo yan. Noong panahong iyon, hindi inakala ni Marco na ang kanyang mga stereotype ay ganap na madudurog sa paglalakbay na ito. Gabi bago ang kanilang pag-alis, sinabi ni Marco kay Francesca, "Sige na, baka maging interesante ito bilang isang kultural na karanasan, pero sa huli, wala pa ring tatalo sa bahay." Kinabukasan, may magaan na damdamin siyang nagtungo sa Milan Malpensa Airport. Ang kanyang maleta ay puno ng pagmamalaki at superioridad ng Italia. Lingid sa kaalaman ni Marco, ang realidad na malapit na niyang maranasan ay babago sa kanyang pananaw sa buhay mula sa kaibuturan nito. Sa sandaling tumapak siya sa Shanghai Pudong International Airport, nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang katawan, napagod na mula sa 14 oras na biyahe, ay humarap sa panibagong pagsubok. Oo, malaki ang paliparan, ngunit ang kalakihang ito ay nagdulot lamang ng kalituhan. "Excuse me, where is the immigration check?" Tanong ni Marco sa Ingles sa isang empleyado. Ngunit ang empleyadong iyon na may inis na mukha ay bumulong lamang sa Mandarin, iwinagayway ang kanyang kamay at tumalikod. "Hoy, sandali!" Sigaw ni Marco habang hinahabol ito, ngunit hindi man lang lumingon ang empleyado. Ang ganitong kawalang galang ay hindi mailarawan sa isip sa Europa.
Sa Italia, kahit gaano kaabala ang staff ng paliparan, ngingitian ka pa rin nila at ituturo ang direksyon. Nang sa wakas ay mahanap niya ang immigration, laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi lang ito mahabang pila, walang pila. Daan-daang pasahero ang nagtutulakan at nagsisiksikan. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Marco. Sa Europa, kahit gaano kasikip, pinapanatili ang kaayusan. Ngunit dito, ang mga turistang Tsino ay sumisigaw at ang pagsingit sa pila ay tila normal. Nang akmang pipila si Marco, isang pamilya mula sa likuran niya ang walang pakundangang sumingit sa kanyang harapan. "Excuse me, I was here first," magalang na sabi ni Marco sa Ingles. Ngunit sumagot lamang ang pamilya sa Mandarin at binaliwala siya. Ang pinakamatindi, sinipa pa ng kanilang anak ang maleta ni Marco. Hindi ka panipaniwala, bulong niya sa sarili. Sa Italia, kahit ang mga bata ay may pangunahing modo. Ngunit dito, walang pakialam sa kapwa, maging magulang o anak. Pagkatapos ng 3 oras, nang sa wakas ay nakalagpas na siya sa immigration, dinala ni Marco ang kanyang pagod na katawan sa banyo. Ang tanawin doon ay lalo pang nakapagpagulat sa kanya. May isang lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng cubicle. Nasa airport tayo, di ba? Bawal manigarilyo dito, hindi napigilang saway ni Marco. Ngunit sinamaan lang siya ng tingin ng lalaki at minura siya sa Mandarin. Natakot sa kanyang tindig, dali-daling umalis si Marco sa banyo. Barbaro, hinding-hindi ito mangyayari sa Europa. Ang masama pa, isang mas malalang kahihiyan ang naghihintay sa kanya sa sakayan ng taxi. Habang nakapila si Marco, may dumating na taxi. Bigla, isang pamilyang Tsino ang sumulpot mula sa gilid. Itinulak si Marco at walang galang na sumakay sa sasakyan. Ako ang nauna. Desperadong protesta ni Marco. Ngunit maging ang driver ay nakitawa pa sa pamilya at tuluyan siyang binaliwala. Ito ba ang realidad ng Asia? Natulala si Marco. Sa Italia, kahit hindi magkaintindihan sa wika, mayroong universal na moralidad. Ngunit sa China, iba. Ito ay isang mundo kung saan nananalo ang malakas, ang maingay at ang makapalang mukha. Isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa puso ni Marco. Malamang ganito rin sa Pilipinas. Naisip niya nang may kawalan ng pag-asa. Saan man sa Asia, mababa ang kalidad ng mga tao. Lingid sa kaalaman ni Marco, pagkatapos ng 1 linggo, ang kanyang mga pananaw ay magbabago ng 182 degrees. Ang lahat ng kahihiyang dinanas niya sa China ay isang mahabang paunang salita lamang para sa gandong, kando matinding emosyon na mararanasan niya sa Pilipinas. Ang 1 linggo sa China ay isang bangungot para kay Marco. Sa Beijing man o Shanghai, pareho lang ang sitwasyon. Binaliwala sa restaurant, sinabihan na bukas na lang aayusin ang sirang pinto sa hotel, niloko sa mga tourist spot at sinasagot ng malamig kapag nagtatanong ng direksyon. Tama na, pagod na ako, bulong ni Marco. Kahit naawa siya kay Francesca, gusto na niyang kanselahin ang biyahe sa Pilipinas at umuwi na lang sa Italia. Gayunpaman, nabili na ang mga tiket at mas makakamura sila kung itutuloy ang plano kaysa magbayad ng cancellation fee. Bahala na. Pareho lang naman siguro ang Pilipinas. Halos sumuko na si Marco. Dahil parehong nasa Asia, walang saysay na umasa. Maging sa pagsakay ng eroplano, papuntang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, masama pa rin ang ugali ng staff sa paliparan ng China. Ang empleyadong nag-check ng kanyang boarding pass ay parang naghagis ng basura nang ibalik ang pasaporte ni Marco, sabay sabing, "Next!" Sa loob ng eroplano, 2 oras na nag-ingay ang mga pasaherong Tsino na nagdulot ng sakit ng ulo kay Marco. Ito na ang huli. Pagkatapos ng Pilipinas, hinding-hindi na ako babalik sa Asia, panata niya sa sarili. Lumapag sila sa NAIA. Ngunit, sa sandaling bumaba siya ng eroplano, may napansin si Marco na kakaiba. Iba ang hangin. Ang mga paliparan sa China ay may mabigat at siksik na atmosfera, ngunit ang hangin sa NAIA ay malinis at, sa hindi maipaliwanag na dahilan, komportable. Guni-guni ko lang ba to? Naisip ni Marco. Habang naglalakad patungo sa immigration, isang mas malaking sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang mga karatula ay hindi lang nakasulat sa Filipino, Ingles, Japanese
at Korean, kundi mayroon ding mga signage sa wikang Italyano. Imposible, halos hindi makapaniwala si Marco. Sa Tsina, marami sa mga English sign ay mali-mali pa, pero dito sa Pilipinas, isinaalang-alang pa ang kanyang sariling wika. Pero siguro dahil lang ito sa NAIA, isang international airport, kinumbinsi niya ang sarili. Ngunit nang pumasok siya sa immigration hall, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay. Sa China, iilan lang ang mga opisyal at lahat ay masusungit. Ngunit sa Pilipinas, mahigit 10 staff ang nandoon. Bawat isa ay may ngiti sa labi habang ginagabayan ang mga biyahero. "Welcome to the Philippines, sir. Saang linya po kayo?" Tanong ng isang staff na nagngangalang Jose Reyes sa matatas na Ingles. Ang ngiti ay hindi peke. Ramdam mo ang tunay na pagtanggap. Saan ang pila para sa mga dayuhan? Naguguluhang sagot ni Marco. Sa Tsina, ang pagtatanong pa lang ay isang hamon na. "Dito po, sir. Samahan ko po kayo." Magalang na sabi ni Jose habang ginagabayan si Marco hanggang sa dulo ng pila. "Kung may katanungan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong." Ang kabaitan ay ikinagulat ni Marco. Habang nakapila, napansin niya ang isang magkasintahang Espanyol sa unahan na tila may problema. Hindi sila marunong mag-Ingles at nahihirapang makipag-usap sa staff. Kung sa Tsina ito, tiyak na babaliwalain sila. Ngunit sa Pilipinas, iba. Kinuha ni Jose ang kanyang radyo at tumawag. Ilang sandali lang, dumating ang isang babaeng staff na nagngangalang Maria Santos. "Buenas tardes. En que puedo ayudarles? Magandang hapon. Paano po ako makakatulong?" Narinig ni Marco. Nang marinig ng magkasintahan ang matatas na Espanyol ni Maria, gumaan ang kanilang mga mukha. Nasaksihan ito ni Marco at lubos siyang humanga. May staff na marunong mag-Espanyol. Kahit sa mga paliparan sa Italia, bihira ang staff na kayang magsalita ng napakaraming wika. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay pamantayan. Ano kayang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Namangha si Marco. Ang lalo pang ikinagulat niya ay ang bilis ng proseso. Ang immigration na inabot ng 3 oras sa China ay tumagal lamang ng 20 minuto sa Pilipinas. Mabilis na, magalang pa sa bawat tao. Ang ganitong serbisyo ay halos nagpaiyak kay Marco sa sobrang pasasalamat. Ito ba ang lakas ng Pilipinas? Ito ang sandali kung saan unang nabasag ang kanyang mga stereotype. Kahit tapos na ang immigration, mayroon pa ring pag-aalinlangan sa puso ni Marco. Ang paliparan ay gateway ng bansa. Siyempre, pagbubutihin nila, sabi niya sa sarili. Pero pagdating sa syudad, baka katulad na rin ng China. Sumakay si Marco sa airport shuttle bus papuntang lungsod. Puno pa rin ang agam-agam. Oo, malinis ang bus at nasa oras. Pero naisip ni Marco, dahil lang ito nasa Metro Manila tayo, ang kabisera. Natural lang na medyo maayos. Ang Milan ay iba rin kumpara sa ibang lugar sa Italia. Sa loob ng bus at paglipat sa MRT, pinagmasdan ni Marco ang mga Pilipino sa paligid. Naalala niya sa Tsina, maraming malalakas mag-usap sa telepono. Ngunit sa tren sa Maynila, nakakagulat ang katahimikan. Ang mga nakikipag-usap sa telepono ay bumubulong. At may ilan na hindi sinasagot ang tawag at nagte-text na lang. Oo nga, tahimik. Napilitan siyang aminin. Ngunit agad siyang nakahanap ng ibang dahilan. Siguro dahil mas mahiyain lang ang mga Pilipino, hindi sila kasing expressive ng mga Italyano. Siguradong may kinikimkim din silang inis pagdating sa Ayala Station na bigla si Marco sa dami ng tao. Ang siksikan ay maihahalin tulad sa mga syudad ng China. Ayan na nga ba sinasabi ko, siksikan. Siguradong maraming iritado dito. Ngunit muli, iba ang realidad. Kahit gaano karami ang tao, walang nagtutulakan. Sa escalator, lahat ay kusang tumatabi sa kanan para bigyang daan ang mga nagmamadali sa kaliwa. Sa mga turnstile, maayos na nakapila ang mga tao. Paano nangyayari to? Nagtaka si Marco. Sa China, kapag mas maraming tao, mas malala ang gulo. Ngunit sa Pilipinas, kahit siksikan, nananatili ang kaayusan. Habang papunta sa hotel, naligaw si Marco. Habang tinitingnan niya ang mapa, isang matandang Pilipinong lalaki ang lumapit sa kanya. "Hello sir, need help? Saan pupunta nyo?" Tanong ng lalaki sa Taglish. Bagamat halatang hindi siya sanay mag-Ingles, pinilit niyang ipaliwanag ang daan papunta sa hotel. Sa huli,
Ginamit pa niya ang translation app sa kanyang smartphone para ibigay ang detalyadong direksyon. Sa China, madalas siyang binaliwala kapag nagtatanong. Ngunit sa Pilipinas, may isang taong handang mag-abala para sa isang dayuhang hindi niya kilala. Nagkataon lang siguro, pilit na isip ni Marco. Swerte lang ako na nakatagpo ng mabait, hindi lahat ng Pilipino ay ganito. Sa pag-check-in sa hotel, perpekto rin ang serbisyo. Matatas na Ingles, detalyadong paliwanag, at ngiting mula sa puso malayong malayo sa mga hotel sa China. Siguro dahil luxury hotel ito, desperadong naghahanap ng dahilan si Marco. Kapag nagbayad ka, makakatanggap ka ng magandang serbisyo kahit saan. Ngunit kinabukasan sa almusal, muling nayanig ang kanyang paniniwala. Nalaman ng isang waiter na Italyano si Marco at binati siya sa sarili niyang wika. Buong yorno, sir, sabi nito, at nagpatuloy sa matatas na Ingles. From Italy po pala kayo. I've been to Rome, it's a beautiful city. Natigilan si Marco. Sa China, nakaranas siya ng diskriminasyon dahil dayuhan siya. Dito sa Pilipinas, tila mas tinatanggap pa siya dahil dayuhan siya. Kasama lang siguro yan sa service manual ng hotel, sabi ni Marco sa sarili. Natural lang yan sa service industry. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti nang nagbabago ang tingin niya sa Pilipinas. Hindi pa ako makapagpasya. Kailangan ko pa ng mas maraming oras para malaman ang tunay na Pilipinas. Hindi pa rin matanggap ni Marco ang katotohanan. Ang kanyang pagmamalaki sa sariling bansa at ang kanyang pagkiling laban sa Asya ay humahad lang sa kanya na tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Nang bumisita si Marco sa San Agustin Church sa Intramuros, naranasan niya ang yaman ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Ngunit, komplikado pa rin ang kanyang nararamdaman. Maganda nga ang lumang simbahan, pero mas matatanda ang mga gusali sa Europa. Naisip niya habang kumukuha ng litrato. Ang Colosseum sa Roma ay 2,000 taon na. Bago pa lang ang mga ito kumpara doon. Ngunit sa loob ng patio ng simbahan, nasaksihan ni Marco ang isang kawili-wiling tanawin. Kahit maraming dayuhang turista, hindi natinag ang mga Pilipino sa kanilang taimtim na pananalangin. Sa mga tourist spot sa China, kapag maraming dayuhan, naiinis ang mga lokal. Dito, maraming lokal ang kusang tumutulong sa mga dayuhang may kailangan. Sir, do you need help taking a picture? Tanong ng isang matandang Pilipinang babae sa Ingles. Hindi siya turista, kundi isang lokal na nagsisimba. Salamat po, sagot ni Marco, ngunit komplikado pa rin ang kanyang nararamdaman. Mabait nga, pero baka pakitang tao lang. Siguradong iniisip nila na abala ang mga turista. Para sa tanghalian, pumasok siya sa isang lumang karinderya na sikat sa kanilang kare-kare. Dito, mararanasan niya ang isa pang nakagugulat na karanasan. May English translation ang menu, ngunit sinadya ni Marco na ituro ang pangalan sa Filipino. Ito, nahirapan ang tindera, pero agad siyang kumonsulta sa ibang kasamahan. Kung sa isang restaurant ito sa China, o babaliwalain ang order mo, o bibigyan ka na lang ng kahit ano. Ngunit iba ang lugar na ito. Ang mismong may-ari ay lumabas mula sa kusina, may dalang mga aktwal na hiwa ng karne at gulay. This is oxtail, this is tripe, ipinaliwanag niya sa pautal-utal na Ingles. Ang lalo pang nakamamangha, napansin ng may-ari na baka sobra ang in-order ni Marco. Sir, baka masyadong marami po yan para sa isang tao lang. Paalala niya, ang ganitong pag-uugali na inuuna ang kapakanan ng customer kaysa sa kita ay lubos na nakaantig kay Marco. Pero dahil lang siguro maliit na kainan ito, pilit pa rin ni Marco na humanap ng dahilan. Kung malaking korporasyon, siguradong iba na. Kinabukasan, bumisita si Marco sa Green Hills Shopping Center, isang malaking bagsakan ng electronics. Doon, nasaksihan niya ang husay ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang mga pinakabagong gadget ay mas moderno pa kaysa sa Europa, ngunit ang pinakahinangaan niya ay ang lalim ng kaalaman ng mga sales staff. Can you tell me the difference between this product and the European version? Tanong ni Marco. Agad na naglabas ang salesman ng detalyadong comparison sheet. Bukod dito, nang malaman niyang Italyano si Marco, mabait siyang nagpaalala. Sir, pareho lang po ang boltahe natin sa Italia. 220 volts, pero siguraduhin niyo na lang po na tama ang plug adapter ninyo. Hindi lang basta pagbebenta ng produkto, kundi tunay na pag-iisip para sa kasiyahan ng customer.
Ang ganitong saloobin ay labis na hinangaan ni Marco. Gabi na, habang naglalakad sa Ayala Triangle Gardens, isang maliit na insidente ang nangyari. Isang estudyanteng Pilipino ang nakapulot ng pitaka ng isang dayuhang turista. Kung sa China ito, tiyak na kinuha na ito. Ngunit ang estudyante, nang walang pag-aalinlangan, ay dinala ang pitaka sa security post ng parke. Nasaksihan ni Marco ang lahat. Bakit hindi niya kinuha ang pera? Hindi siya makapaniwala. Sa Italia, may mga nagsasauli ng pitaka, pero hindi lahat. Dito sa Pilipinas, tila ito ay isang natural na bagay. Maging ang security guard ay tinanggap ito na parang pangkaraniwang pangyayari. Ano bang tumatakbo sa isip ng mga tao dito? Naguluhan si Marco. Ang pagpili sa moralidad kaysa sa personal na pakinabang, ang pagpapahalaga sa pagmamalasakit kaysa sa kahusayan. Unti-unti, ang mga pagpapahalagang ito ng mga Pilipino ay tumatagos sa puso ni Marco. Pero magtatagal kaya ang ganito? Mula sa pananaw ng ekonomiya, hindi ito episyente, hindi pa rin lubusang kumbinsido si Marco. Ngunit sa kaibuturan niya, isang pag-aalala ang nagsimulang umusbong. Baka may mahalagang bagay siyang nakaligtaan. Ang salungatan sa pagitan ng kanyang pinaniniwala ang mga halaga at ng realidad na nasa kanyang harapan ang naging mitsa para muling suriin ang kanyang buong buhay. Sa kanyang huling gabi sa Cebu, mararanasan ni Marco ang isang karanasang magpapabago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang restaurant sa isang makasaysayang kalye. Pabalik sa hotel, nagsimulang umambon. Walang dalang payong si Marco. Naku, problema to. Habang naghahanap siya ng taxi, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Sir, mababasa po kayo sa ulan." Lumingon siya at nakita ang isang Pilipinong lalaki, mga 60 taong gulang. Nang walang pag-aatubili, inabot ng lalaki ang sarili niyang payong kay Marco. "Pero, paano po kayo?" "Mababasa po kayo," sabi ni Marco sa Ingles. "Okay lang, Nong. Sanay na kami sa ulan dito sa Pilipinas," sagot ng lalaki na may banayad ng ngiti. "At saka, mahalaga naming bisita po kayo." Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim kay Marco. Ang tawaging mahalagang bisita ang isang dayuhang hindi mo kilala. Saan nanggagaling ang ganitong kabaitan? "Salamat po, pero bakit po?" naguguluhang tanong ni Marco. At doon, nagsimulang magsalita ang matanda. "Mayroon kami ditong tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ito ay ang natural na pagmamalasakit sa iba, ang paglalagay ng iyong sarili sa sitwasyon ng iba, at pag-iisip kung ano ang maaari mong gawin para sa kanila. Hindi ito para sa anumang kapalit." Dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ng lalaki. Sabi ng mga Pilipino, ang pagkikita ay tadhana. Ibig sabihin, ang pagkikita natin ngayon ay isang pambihirang pagkakataon. Kaya naman, gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Labis na naantig si Marco sa mga salitang iyon. Sa Tsina, diniskrimina siya dahil dayuhan siya. Dito sa Pilipinas, dahil dayuhan siya, mas lalo siyang inalagaan. "Bakit po kayo ganito kabait sa akin?" tapat na tanong ni Marco. Nag-isip sandali ang lalaki at sumagot, "May isang bagay akong natutunan sa lolo ko. Ang tao ay hindi kayang mabuhay mag-isa. Kaya kailangan nating magtulungan. Hindi lang ito para sa mga kapwa Pilipino. Ang lahat ng tao sa mundo, para na rin tayong isang pamilya." Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ugat ng lahat ng kabaitang naranasan niya sa Pilipinas. Hindi ito isang mababaw na serbisyo. Ito ay tunay na pagmamalasakit na nakaugat sa isang malalim na espiritualidad. "Nagkamali ako," nanginginig na sabi ni Marco. "Minaliit ko ang Asya, at higit sa lahat, wala akong alam tungkol sa Pilipinas." Ngumiti ng malumanay ang matanda. "Okay lang yan. Sa simula, lahat tayo ay maraming hindi alam. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng pusong handang matuto." Nang gabing iyon, mag-isang umiyak si Marco sa kanyang silid sa hotel. Hiya, pasasalamat, at isang malalim na paghanga ang sabay-sabay na bumuhos sa kanyang puso. Kinabukasan, sa Mactangen Cebu International Airport, naranasan ni Marco ang kanyang huling sorpresa. Sa boarding gate, nakita niya ang mga ground staff na naglilinis. Sa loob lamang ng ilang minuto,
Perpekto nilang nalinis ang buong waiting area at pagkatapos, sabay-sabay silang yumuko sa mga papasok na pasahero. Ang mga taong ito, mayroon silang dangal sa kanilang trabaho na antig si Marco. Naunawaan niya na anuman ang trabaho, ang paghahangad sa pinakamataas na kalidad ito ang diwa ng Pilipino. Sa loob ng eroplano, habang nakatingin sa mga isla sa ibaba, nag-isip si Marco, ano nga ba ang akala kung alam ko? Naghusga ako batay sa mababaw na impormasyon. Mayroon akong prejudice nang hindi man lang nauunawaan ang tunay na Pilipinas. Nang matanaw niya ang mga luntiang bundok, isang panata ang ginawa ni Marco sa kanyang puso. Kailangan kong ikwento ang karanasang ito sa mas maraming tao. Kailangan malaman ng buong mundo ang kabutihan ng Pilipinas. Pagdating sa NAIA, para sa kanyang connecting flight, pinasalamatan niya ang isang staff ng paliparan. Maraming salamat po. Ang oras ko sa Pilipinas ay nagpabago sa aking buhay. Masayang sumagot ang staff. It's our honor to help you, sir. Welcome back to the Philippines anytime. Habang papalabas ng gate, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pagmamahal para sa Pilipinas. Ipinangako niya na dadalhin niya ang lahat ng natutunan niya sa lugar na ito habang buhay. Pagbalik sa Italia, ang unang ginawa ni Marco ay magulat kay Francesca. Dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamagandang natanggap ko. Kumikinang ang mga mata ni Marco sa katiyakan. Matapos kong paghambingin ang China at Pilipinas, ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Nagulat si Francesca. Ang Marco na nasa harapan niya ay ibang-iba sa Marco na umalis. May natutunan ako sa mga Pilipino. Tahimik na nagsimulang magkwento si Marco. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang material. Ang kayamanan ng puso, ang paglago ng diwa iyon ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan at isinalaysay ang kanyang karanasan. Malamang hindi kayo maniniwala, pero ang Pilipinas ay isang halos perpektong bansa. Tumawa ang kaibigan niyang si Luca. Imposible. Lahat ng bansa ay may problema, ngunit seryoso si Marco. Ganyan din ang iniisip ko noong una. Pero nang maranasan ko mismo, doon ko naintindihan. Sunod-sunod na ibinahagi ni Marco ang mga konkretong halimbawa. Ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kalinisan at kaayusan sa syudad, ang pagmamalasakit at katapatan ng mga tao, at higit sa lahat, ang kabaitang hindi humihingi ng kapalit. Lahat ng ito ay nakaugat sa isang malalim na kultura at pakikipagkapwa-tao. Hindi ito kayang gayahin sa mababaw na paraan. Unti-unting nahikayat ang kanyang mga kaibigan sa kanyang madamdaming pagsasalaysay. Totoo ba talagang ganyan kaganda ang naranasan mo? Tanong nila. Oo, totoo lahat, matatag na sagot ni Marco. Sa katunayan, may video ako. Inilabas ni Marco ang kanyang smartphone at ipinanood ang mga clip na kanyang naitala, ang magalang na staff ng paliparan, ang matandang lalaking nagpayong sa kanya, ang mahusay na trabaho ng mga airport staff, at sa huli, si Marco mismo na humahagulgol habang nagsasabi ng pasasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong iparating ang karanasang ito sa mas maraming tao. Naantig ang mga kaibigan niyang nanood. Marco, bakit hindi mo i-upload yan sa social media? Mungkahi ni Luca. Dapat itong makita ng buong mundo. Nag-alinlangan si Marco, pero hindi naman ako sikat. Walang problema yan, pag-iengganyo ni Francesca. Ang karanasan mo ay tiyak na makakaantig sa puso ng maraming tao. Nang gabing iyon, lakas loob na in-upload ni Marco ang video. Ang pamagat, ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Pilipinas. Noong una, inakala niyang pamilya at mga kaibigan lang niya ang manonood. Ngunit pagkagising niya kinaumagahan, umabot na sa 10,000 views ang video. Dumagsa ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Naantig ako sa karanasan ni Mr. Marco. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko ang aking bansa. 1 linggo ang lumipas, umabot sa mahigit 1,000,000 views ang video. Dumating ang mga imbitasyon para sa mga panayam mula sa mga istasyon ng TV at media. Ito ang gusto kong iparating, nasisiyahang sabi ni Marco. Hindi ang mababaw na paghahambing, kundi ang pagkakaiba sa esensyal na mga pagpapahalaga. Napakaraming matututunan mula sa Pilipinas. Makalipas ang 6 na buwan, muling bumisita si Marco sa Pilipinas, kasama na si Francesca. Sa NAIA,
Nagkataong nakita niyang muli si Jose Reyes, ang staff na tumulong sa kanya noon. "Sir, bumalik po kayo." Masayang ngiti ni Jose. "Ang mga sinabi mo noon, binago nila ang buhay ko." Malalim na yumuko si Marco. "Ngayon, gusto kong iparanas din sa mahal ko ang kabutihan ng Pilipinas." Mula noon, sinimulan ni Marco ang isang cultural exchange program na nag-uugnay sa Pilipinas at Italia. Ang kanyang video ay patuloy na minamahal ng mga tao sa buong mundo hanggang ngayon. Ang tunay na pangunawa sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa pag-alis ng prejudice at sa pagsisikap na unawain ang isa't isa. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marco sa Pilipinas.